Hello guys! Hello! Para to sa lahat ng mga Aquarius, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Aquarius, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Okay, sorry. Aquarius, bakit ganyan yung energy mo? Okay, sigurado. This is authority. No. Aquarius, paki-comment nga sa comment section. It's 32.5, 22.4. Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Ikaw ba ay desperada because hindi ka makahanap ng trabaho, hindi ka ma-promote, hindi man lang madagdagan yung sweldo mo, or kung ano man to na financial problems mo? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mo sigurong go with the flow muna sa ngayon. So, ito siya. Maybe someone is experiencing bankruptcy, kung may pera ka, or may negosyo, parang ganon. Sigurado na to. Official person is sure na sure siya. So, meron ditong Aquarius na pwedeng ma-layoff siya sa trabaho. Pwedeng siya ay ma-lay off, pwedeng siguradong siya ay kasama sa mga matatanggal sa trabaho. Or maybe meron ditong Aquarius na meron siyang kumbaga atraso sa police, sa militar, sa mayor, sa batas. Or maybe sa employer niya. Parang ganon. Kasi ito authority to official person. Siya yung tawag dito, nag-aayos ng lahat So, maybe you're having a problem with your boss, with your employer, sa HR, or kung ano man siya, na pwedeng yun yung rason kung bakit ka matatanggal sa trabaho, or kung bakit ka kailangan maghanap ng ibang trabaho. Paki-comment nga sa comment section, guys. Okay. Diba? So, ngayon nakikita ko yung pagiging sensitive mo. Okay? Makakaramdam ka ng sobrang sensitivity. Parang mabilis ka ngayon kung magalit. Mabilis kang sumigaw. Parang ganon. Kasi wala kang pera, wala kang trabaho. Natanggal ka ba sa trabaho? I-comment nga sa comment section, guys. Release. Alisin mo daw yung, halimbawa, yung mga unexpected na hindi natin alam, like, sa'yo, pwedeng nangyari yan sa'yo, pwedeng hindi mo, kumbaga, hindi mo in-expect na magkaroon ka ng ganyang klaseng problema, financial, or maybe, sa batas. Isipin mo na lang na, maybe this is the moment, perfect timing para makaalis ka sa lugar na yan. Kasi minsan, di ba, akala natin, kontrolado natin ang sitwasyon. But wala tayong control dito sa mundo Di ba? And tanging ang Panginoon lang ang may control. Di ba? So, sinasabi ng baraha dito na you need to release yourself from any negativity, drama, toxicity, situation man yan, tao, mindset. Kailangan mong mag-focus sa sarili mo. Diba? Kailangan mong alisin ang sarili mo dyan sa nakakarinding sitwasyon. Babilis nating sabihin yun na okay, release yourself. Pero pag nasa ganyang sitwasyon, napakahirap niyan. Kailangan niya ng strong foundation, moral support, suporta ng kapamilya, ng tao sa paligid niya para magawa kung ano itong pagtakas sa hindi magandang pangyayari sa buhay. Napakahirap i-release, guys, yung sitwasyon. Been there, done that. Okay? Yung parang feeling mo, nasasakal ka sa sobrang gulo ng paligid. Diba? Yung parang feeling mo, wala kang lugar na pwedeng paglagyan. Diba? So, kailangan mong alisin.
Like, halimbawa dito, mayroon siguro, ang Aquarius kasi, alam mo, isa sa mga traits ng Aquarius is, ano sila, dependent sila sa mga tao. Like, pag sinabi ng Aquarius na ikaw yung best friend niya, ikaw talaga yung best friend niya, and pagkakatiwalaan ka niya ng sekreto, ng plano, ganyan, ganito. Pero, once na binackstab mo yung Aquarius, magdi-disappear siya eh. Aquarius yun eh. Magdi-disappear siya. Magiging sensitive yung emotion niya. And then, akala mo okay lang siya, pero hindi mo alam na nagsasuffer na yung Aquarius na yun ng sobra-sobra. So, understandable yung energy mo na to. Understandable. If feeling mo kailangan mo mag-lie low ka lang muna. Been there, done that, guys. Na-experience ko yan. So, hayaan mo lang. Just go with the flow. Pag alam mo na hindi pumapabor sa'yo yung sitwasyon, hayaan mo lang kung ano yung nangyayari araw-araw. Yun, matulog ka, gumising ka, kung may trabaho ka, magtrabaho ka, mag-ayos ka. And yun, kung ano yung mangyari sa araw-araw, yun, tanggapin mo yun. And just pray. Huwag mong kakalimutan yung magpipray ka. Hingin mo sa Panginoon yung strength. Kasi strength ang kailangan mo dito eh. Kailangan mo ng lakas loob para labanan lahat ng problema, tukso, or kung ano pa man. Okay, so diba? King of Wands and Nine of Pentacles, Page of Wands. So, in the near future, sa mga susunod na buwan at taon, sinasabi ng bara sa'yo na kung sa ngayon, kasalukuyan, sa ngayon mismo, it's either hindi maganda yung posisyon mo dyan sa trabaho, sa pamilya, sa lugar na yan, ang dami mong mga iniisip na solusyon para sa problema, pero hindi mo magawa. You're stagnant, you're restricted. Sa near future, sa mga susunod na buwan na taon, sinasabi ng Page of Wands na may napipredict sa'yo yung Page of Wands. Magiging balance yung financial mo. May mga utang ka ba ngayon? Masasettle mo yung mga utang mo na yan. Magkakaroon ka ng stable job. Makukuha mo yung lahat ng pinapangarap mo financially. Diba? So, ano lang siya? Oras lang ang kailangan mong hintayin. So, yun nga sabi ko sa'yo, pag hindi pumapabor sa'yo yung sitwasyon, just go with the flow. Diba? Siguro sa ngayon, heartbroken ka, hindi ka makatulog sa gabi, kasi sino ba naman ang makakatulog sa gabi ng mahimbing kung may problema ka sa pera? Wala kang trabaho, may mga bills kang kailangan bayaran, may magulang ang pinoprotektahan, parang gano'n. So, understandable yung reading na to para sa'yo. So, you're broken, diba? Heartbroken ka eh. But yung direksyon, yun yung sabi sa'yo dito. Ano man ang pinagdadaanan mo, Aquarius, isipin mo na eto ay, ano lang, bad week, bad day. Hindi siya bad life, ha? Kasi, may Queen of Pentacles dito eh. Mayroon kang King of Swords. Ibig sabihin, meron pang pag-asa. Meron pang pag-asa. Like, sabihin mo na nalugi yung negosyo mo, nawalan ka ng relationship, nakunan ka, nawalan ka ng trabaho. Hindi pa, ano yun hindi pa huli ang lahat Hanggat buhay ka, may pag-asa pa. So, bumangon ka dyan. Bumangon ka, and release yourself from that situation, and move on. Okay? Move on. Umalis ka sa sitwasyon na yan. Thank you guys for watching. Bye!